Isa ka bang OFW na pagod na at sawang-sawa na sa paulit-ulit na routine sa trabaho mo at paulit-ulit na task? O kaya naman, isa kang OFW na miss na ang pamilya at gusto mo na silang makasama. At stress ka na rin sa trabaho, kaya gusto mo na lang umuwi. Kaya naisipan mong umuwi na lang ng Pilipinas at ipagpatuloy na lamang ang pagninegosyo. Mukhang mahaba-habang usapan to ah. Kaya tara, samahan mo ako at ating alamin at ating tuklasin. Ano nga ba ang pwede mong gawin? Pero bago natin pag-usapan yan, ako nga pala si Lizelle Camasis Bendanya, isang negosyante ma'am. At meron na akong 5 taong experience sa pagninegosyo. Bago natin talakayin ang ating topic ngayon, ay kukwentuhan ko muna kayo. Noong nasa corporate world pa nga ako, halos hindi ko rin kayanin yung stress. Grabe yung hawak naming account noon. Ako po ay nagtrabaho sa BPO company, sa isang kilalang BPO company dito sa Pilipinas na internationally known sila abroad. Sa sobrang hindi ko na kinaya yung stress, parang feeling ko o pakiramdam ko na gusto ko nang ituloy yung pagninegosyo, na mag-focus na nga sa pagninegosyo. By that time, hindi ko pa talaga alam kung ano yung negosyong gusto ko at kung ano yung negosyo na para sa akin. That means na kung magre-resign ako, hahanapin ko pa rin naman kung anong negosyo ang nababagay at nararapat para sa akin. Ibig sabihin, magta-trial and error stage pa ako. So, naisipan kong mag-resign dahil hindi ko na kaya yung stress dito sa trabaho. Dahil merong mga time na, actually most of the time, yung mga tumatawag na mga customers usually complain or may issue sa kanilang account. Hindi ko nasasabihin kung anong account yon. But anyhow, sobrang nakaka-stress kapag hindi mo kayang i-handle yung anger mo, talagang sasabog ka na lang bigla. Bigla na lang, buwisit na buwisit ka buong duty mo. So dahil nga, sabi ko nga sa sarili ko, feeling ko talaga, gusto ko nang ituloy yung pagninegosyo. Kaya nag-resign talaga ako. Dahil nga feeling ko, 'di ba? Feeling ko, gusto ko nang ituloy yung pagninegosyo. So nag-resign ako at unfortunately, after ko mag-resign, hindi ako natuloy sa pagninegosyo sa Manila. Merong mga tao na tutol na doon kami magnegosyo. So, hindi natuloy sa Manila. Fortunately, we move here in Lemery, Batangas. So, nag-resign na nga ako sa trabaho and ang purpose ng pagre-resign ko ay ituloy yung pagninegosyo. Pero, sinigurado ko na meron akong naitabing pera na kapag kailangan na kunin ang perang yon ay pwede kong ma-withdraw. Or, ang iba ay naka-time deposit at yung iba naman nakalagay sa ibang investment. Of course, hindi alam ng asawa ko. So, pag napanood niya yung vlog na to, di alam niya na. Anyway, blessing in disguise na hindi kami natuloy magnegosyo sa Manila. Alam niyo kung bakit? Nag-resign ako sa trabaho year 2019. Dahil hindi natuloy yung negosyo, specifically in Pasig City, nag-move ako for good sa Lemery, Batangas. And by that time nga, hindi ko pa alam totally kung ano yung negosyo na para sa akin. Iba kasi yung may negosyo ka na, tapos dumating sa point na ayaw mo pala yung negosyo na yon ituloy. May mga ganyang instances na pwedeng mangyari. Anyhow, 2019 ng December, I moved in Lemery, Batangas. At January 12, 2020, pumutok ang Taal Volcano. May business na kaming nasimulan. Meron na kaming naunang pegeri. Nalugi nung una, itinuloy lang namin.
And then, may nakapagsabi, maganda daw yung poultry. Trinay din namin. Okay, nung una. Pero, nung pumutok ang Taal Volcano, grabe yung pagkalugi namin. Kung January 12 pumutok ang Taal Volcano, March 2020, total lockdown ang Lemery, Batangas. Hindi pa kami nakakabangon sa Taal Volcano eruption. Hindi pa man lang kami nakakabawi sa nalugi namin sa poultry business, ay ayan na naman, another problem. Kailangan umisip ng ibang paraan para masolusyonan yung problema dahil may mga pinapakain kaming mga baboy. Almost 40 heads din sila. So, yung stress patong-patong na, hindi mo na halos maisipan kung ano ba talaga dapat yung gawin unless you try to solve the problem. So, bakit ko nga ba kinukwento yung parting yon na mga napagdaanan ko? Kasi, kung gusto mong umalis dyan sa trabaho mo, kasi feeling mo, gusto mo nang ituloy yung pagninegosyo, at stress na stress ka na at pagod ka na dyan sa trabaho mo, to tell you honestly, kung pagod ka dyan sa trabaho mo at stress ka, mas patong-patong na problema at sobrang daming stress ang kailangan mong i-survive at mararanasan mo yan, yung stress at problema na yan sa negosyo. Hindi ko sinasabi na wag mong ituloy yung pagninegosyo. Pero kung gusto mong umuwi, dahil feeling mo gusto mo nang makasama yung family mo, paano kung ikaw yung breadwinner? Paano na? Kung wala kang naitabi na sobrang laking pera or malaking pera para in case of emergency na kinakailangan mo yung pera na yon, kung may na-ospital or whatsoever na kailangang may solusyonan sa negosyo na nangangailangan ng pera, anong ilalabas mong pera? Kung nakabase ka sa emosyon mo dahil napagod ka or stress ka sa trabaho. Okay, gusto mong umuwi, fine. Pero dapat meron ka ng 5 bagay na to. Isaalang-alang mo muna bago ka umuwi ng Pilipinas. Hindi ganon kadali ang pagninegosyo. Baka napapagod ka lang sa trabaho mo o burnout ka lang. Ang kailangan mo lang talaga, bakasyon o pahinga. Pag nilay-nilayan mo pa rin bago ka umuwi ng Pilipinas. Okay, sige. Gusto mong umuwi ng Pilipinas? Isaalang-alang mo ang 5 bagay na ito na sasabihin ko sa'yo. Number 1, dapat meron ka ng income ng 4 to 5 times ng income mo dyan sa abroad, na dapat meron ng income yung business na gusto mong ituloy dito sa Pilipinas. That means, pangalawa, dapat nahanap mo na rin ang product market fit. Meaning, alam mo na kung ano yung negosyo na itutuloy mo at nahanap mo na yung niche o market na pagsisilbihan mo. Ibig sabihin din yan, hindi ka na nasa trial and error stage. Pangatlong puntos na dapat meron ka. Dapat meron kang malaking emergency fund. Kung magkakaroon na agarang solusyon na pera ang kinakailangan, kagaya ng pag merong na ospital o kailangan ng kapital para sa negosyo na kailangan mong solusyonan yung problema na yon using capital or money, dapat meron ka nun kung gusto mo nang umuwi. Pang-4 na puntos, dapat sarili mo lang yung sinusuportahan mo. Meaning, kung hindi ka breadwinner sa pamilya nyo, okay, fine. Umuwi ka ng bansang Pilipinas at magnegosyo ka kahit trial and error. Pero kung hindi ikaw yan, huwag ka munang umuwi ng Pilipinas. Pang-5 puntos, ang pagdidesisyon ay dapat walang emosyon. Huwag kang magbase
sa emosyon mo na feeling mo gusto mong ituloy yung pagninegosyo. Dahil yung emosyon mo na yan din ang magpapahamak sa'yo. Yan din ang magbibigay ng mas maraming stress sa'yo, lalo na kung hindi ka pa naman sigurado kung ano talaga ang negosyo na papasukin mo. At lalo na kung ang negosyo na gusto mong ituloy ay hindi pa naman ganon kalaki ang income. May ibang paraan para maituloy ang negosyo nang nariyan ka sa abroad. Kung gusto mong mag-trial and error, okay, fine. Dito sa Pilipinas, sure ako na mayroong mga tao na pwede kang mautusan o bayaran para sila ay maging empleyado mo habang ikaw ay nandyan sa ibang bansa. Sure ako na kung hindi magulang, kamag-anak na mapagkakatiwalaan, o mga anak na mapagkakatiwalaan, na i-hand over mo muna sa kanila yung pagpapatakbo ng negosyo. Pero ikaw pa rin ang boss o ikaw pa rin ang leader. I-monitor mo sila. Marami ng paraan para ma-monitor sila. May video call na, may Zoom meeting o kung ano pa, CCTV meron na, kaya mas madali nang mag-monitor ng mga tauhan kahit remotely o nasa ibang lugar ka at yung negosyo mo ay nasa Pilipinas. Wag na wag kang uuwi kung wala ka ng 5 bagay na yan na binanggit ko kanina. Ang pagninegosyo ay hindi madali. Kinakailangan ng tatag ng loob, tatag ng isipan, at dapat meron kang skill na magaling ka sa problem solving. Dahil ang pagninegosyo ay maraming problema, maraming stress, maraming uncertainty. Hindi porket bumenta ka ng malaking halaga ng isang buwan, ibig sabihin ay tuloy-tuloy na. Hindi ganon ang pagninegosyo. Lalo na kung ang binabasehan mo ay yung sales nung December. Kahibangan yan. Huwag kang mag-base sa sales ng December. Kung feeling mo gusto mong ituloy yung negosyo, ituloy mo. Pero yung nandyan ka pa rin sa abroad. At kung ang negosyo na tumatakbo na dito sa Pilipinas ay kumikita na ng income ng 4 to 5 times ng income mo dyan sa ibang bansa, okay, fine. Siguro nararapat na umuwi ka na para mas mag-focus sa negosyo, para mas mapalaki pa yung sales ninyo. Pero kung trial and error at may umaasa sa'yo na family mo or breadwinner ka, I totally disagree. Para sa akin I totally disagree na umuwi ako kung ako yung nandyan sa ibang bansa. Kung ako nga tatanungin noon pa, gusto kong pumunta ng ibang bansa. Pero may mga alaga akong mga anak na wala naman akong mapag-iwanan, kaya I choose to stay in the Philippines kahit sobrang hirap ng buhay ngayon dito sa Pilipinas. Ang nakikita ko, nasa 2 to 3 years pa para maging maganda ulit ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Sa negosyo, pag nagdesisyon ka, dapat hindi involve ang emosyon. Dahil 99% ng pagdidesisyon pag binase sa emosyon ay usually or commonly mali ang nagiging desisyon. Sa negosyo, pag nagdesisyon ka, dapat may basis. Nakakabulag sa pagdidesisyon ang emosyon na yan. Bakit ko nga ba sinishare sa inyo ang mga bagay na ito na natuklasan ko habang binabaybay ko ang mundo ng pagninegosyo? Ang kalaban kasi natin dito ay yung magbase tayo palagi sa ating emosyon tungkol sa pagdidesisyon. At habang buhay nating pagsisihan, yung mga maling bagay at desisyon na nagawa natin dahil nagbase tayo sa ating emosyon at sa ating pakiramdam. Basagin na natin ngayon yan. Ang pinaniniwalaan ko, kung magdidesisyon tayo, ay dapat hindi tayo nakabase sa ating emosyon.
nang sa ganon, mas gumana ng tama ang utak natin at maging maayos din ang kakalabasan ng ating desisyon. Dahil sa negosyo at sa personal nating buhay, marami tayong dapat pagdesisyonan. Ang pagninegosyo ay decision-making game, kaya huwag tayo magbase sa ating emosyon. Hindi madali ang pagninegosyo at marami kang pagdadaanan na stress, struggle, at kung ano-ano pang mga problema habang binabaybay mo ang mundo ng pagninegosyo. Kinakailangan mo ng gabay. At para maiwasan mo rin ang burnout, kinakailangan mong makipag-network sa kapwa negosyante. Join our community, Negosyanteng Pinoy Global Community. It's a Facebook group. Mag-join ka dyan. Kung may tanong ka ay pwede mong i-post sa group na yan. May mga taong tutulong sa'yo, makakapag-advise sa'yo na binabaybay din ang mundo ng pagninegosyo, na bumabaybay din sa mundo ng pagninegosyo. Join the community at sama-sama tayo tungo sa pag-asenso at punuin natin ng mga negosyanteng Pilipino ang buong mundo. At kung nagustuhan mo nga pala ang video na ito, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa tuwing meron akong bagong upload. Pakishare mo na rin sa iyong mga kakilala at mga kaibigan nang sa ganun ay mas marami pa tayong maabot na mga tao at matulungan sa pamamagitan ng vlog na ito. O siya, hanggang dito na lang ang video na ito. Muli, ako po si Lizelle Camasis Bendanya, isang negosyante ma'am na nagpapaalalang. Tuparin mo ang iyong mga pangarap at sure ako, hindi pa huli ang lahat. Hanggang sa muli, bye! Mahal ko kayo!